muna tayo ng update mula kay Yusek Albert mula sa Department of Health. Yusek, dahil sa matinding init ng panahon, ano po yung karaniwang heat-related illnesses na dapat bantayan ng publiko sa ngayon? Yes, Sekweng, no, kakagaling ko nga lang sa labas ngayon at mainit ho talaga, mataas yung ating heat index na sinasabi. Ayaw po natin na magkaroon tayo ng tinatawag na heat stroke. Yun po yung pinakamalala kasi yung heat stroke nawawalan ng malay. Ang temperatura 40, no, 40 degrees centigrade pataas. Tapos karaniwan po ay kailangang i-ospital. Pero bago ka mag-heat stroke, pwede ho naman na magsimula muna yon sa akala natin, masakit na yung kalamnan natin, yung heat cramps na sinasabi. Tapos mamaya heat exhaustion, yung pagkapagod. Ang problema ho kasi, Sekweng, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, pag ganito ang panahon, masyadong mataas yung halumig, yung humidity. O, diba? Ang hirap ng salita na yun. Opo, minamorize ko ho yun, pero yun daw ang Tagalog ng humidity, ang ating halumig. Pag mataas yung humidity, hindi tayo mamihirap sa ating katawan. At at the same time, natutuyuan tayo, kaya kailangan ho talaga sa panahon na to uminom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses of water per day, except kung nag-dialysis tayo. Okay. Yusek, yung bang simpleng pagkahilo pagka medyo nababad sa init, can that be considered as symptom na papunta sa heat exhaustion o heat stroke? Joshua, marami nakakapansin ngayon, kasama na po ang inyong butihing lingkod, parang hindi naman dumagdag yung workload natin, no? Yun pa rin yung ginagawa natin, pero parang mas pagod tayo sa tanghali pa lang. Yan ho ay isang maaaring sintomas na sobrang init kasi sa labas. Lalo na yung ating mga kasamahan, ng mga reporter, ang mga pulis, mga security, mga construction worker, lahat po ng nasa labas, mga riders, no, mga tsuper. Dahil po pag sobrang init ng panahon, yan nga po, nadidehydrate tayo. Tapos mapapansin ninyo, pag uminom tayo ng tubig, parang talagang yung ginhawa, hindi lang dun sa init, parang nabubuhay ka bigla dahil dehydrated na pala tayo. So Yusek, sino-sino naman yung pinaka-vulnerable dito sa mga heat-related illnesses tulad ng heat stroke at dehydration, at bakit mas sila yung nanganganib? Pinaka-vulnerable dito, Sekweng, yung ating mga matatanda at saka yung ating mga bata. Bakit po? Tanda pero bagal ang kilos dahil kasama mo lang yung pala tatanda mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 tayo. Subukan natin sabihan yung mga chikiting natin, di ba? Ay, nako, talagang hindi titigil. So, kailangan sila yung protektahan, sila yung paalalahanan at bigyan lagi ng tubig. Okay. Yusek, maliban dun sa mga nabanggit po na stay hydrated, umiwas sa init ng araw, ano-ano po yung mga pangunahing paalala ng DOH para maiwasan nga po itong heat-related illnesses, lalo na sa ngayong matindi ang init ng panahon? Nagkataon lang si Joshua ay nasa loob ng isang malamig na studio. Pero wag niyo hong susuotin yung ganyang damit kapag tayo ho ay nasa labas, no? 'Di ba? Direct tignan natin yung damit yan. Hindi po yan dapat sinusuot sa labas kung dapat napainit. Dapat po light ang suot at ito po ay, alam niyo kaya malaki ko ang suot po na ating office at bansa po, bakit maninipis yung mga tela? Kasi may init. Pero maliban doon, natatanong po ako lagi, Joshua, Sekweng, no, dapat po magsuot na ito, ibig tatakpan yung balat. Ang pinag-iingatan lang po namin sa DOH kasi yung salitang hoodie, at least sa generation natin, yung makapal yung tela, hindi po yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin po siguro yung parang windbreaker ba yun? Or yung mga sleeves, yung manipis lang. Kasi ayaw natin ng direct exposure sa araw. Oo, kasi sayang naman yung mga sunscreens at sunblock. Exactly. Pero ano pa yung bukod dyan? Ano pa yung mapapayo ninyo? Kasi the other day, galing ako dun sa Manawag, yung 100 canonization coordination ng Our Lady of Manawag. Silang natutumba. Pero conscious naman sila. So kasi may ganung activity, umaga naman yun. Yes, 9 o'clock to 11 o'clock yun eh. So ano po yung pwede niyong maipayo din sa mga LGU, sa mga nag-organize ng mga events na may ganun, may outdoor? Oo, ventilation yan na Sekweng, no? Nakita ko sa napanood, gusto ko yung
punta pero malayo lang. Pero pag ganun karami yung tao at ganit ventilation yon, ibig sabihin na huwag tayo masyadong sumimpuang sa paligid. And by the way, naalala ko, meron pala kaming munting paalala pero very practical. Paano ba natin malalaman kung tayo ay dehydrated o hindi? Alam niyo po, sabi sa mga kumakain, tignan niyo po yung kulay ng inyong ihi. Panoorin po ang paalala na ito. Weird question. Light yellow lang naman yung sa akin. Ibig sabihin ba nito may sakit ako? Di naman siguro pre, bubig. O, ang kulay ng ihi nyo ay isang simpleng paraan upang malaman kung sapat ang iniinom nyo. Kapag maputla or light yellow ang ihi mo, ibig sabihin ay well-hydrated ka. Kapag dark yellow naman or parang apple juice, ibig sabihin kulang ka sa tubig. Mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig dahil ito ay tumutulong na regulate ang temperatura ng katawan, magdala ng nutrients sa iba't ibang parte ng katawan, mag-flush ng toxins o dumi, mapanatili ang maayos na digestion at maiwasan ang dehydration. Para manatiling hydrated, uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Laging magdala ng tumbler o water bottle bilang paalala na uminom. Dagdagan ng pag-inom lalo na kapag mainit ang panahon o pagkatapos mag-ehersisyo. Iwasan ang inuming may sobrang asukal tulad ng soft drinks at milk tea. Kumain ng mga prutas at gulay na mataas ang water content tulad ng pipino, kamatis, labanos, pakwan at pinya. Uy pre, kamusta na yung ihi mo? Okay pa rin pre, light yellow pa rin. Sa'yo, kamusta? Malalaman. Alright, Yusek, kaugnay naman sa Navotas Sanitary Landfill Fire Incident na nagdudulot ng masamang usok, ano naman po yung agarang hakbang na dapat gawin ng mga residente para maprotektahan ang kanilang kalusugan? Importante dito, Asekwen, talaga habang inaapula yung apoy. Dahil yun naman talaga ang solusyon kapag natigil na. At ang aming pagkaintindi mula dun sa task force ng Navotas sa LGU is sana by the end of April, being realistic lang kasi ekta-ektarya yan pero ginagawa na ng paraan kung kayang pabilisin. Habang nag-aantay tayong mangyari doon, kung kaya po nating iwasan yung lugar, yun ang best solution. Lumayo tayo sa lugar. Pero kung nakatira ho tayo doon, isara muna natin yung ating bintana at ating mga pinto, lalo na pag inanunsyo ng ating LGU na yung Air Quality Index ay pangit. Yan pong Air Quality Index, nanggagaling po yan sa DENR. May mga announcement po yan. Pero para hindi na ho tayo mapaisip kung paano. Basta sinabi ng ating kapitan, de barangay, ng ating mayor, na medyo muna tayo, bad yung air quality, magsara na muna ng bintana at ng ating pintuan. Kung hindi kayang gawin yan or kung lalabas, ay magsuot po ng N95 mask or KN95 para tayo ay hindi makalanghap ng PM2.5 na napakaliit ng mga alikabok na pumapasok sa baga. Okay. Yusek, ito na pabalita to sa Metro Cebu na nakaranas sila ng haze. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba yung mga sakit na maaaring idulot itong haze? Yang pong haze, dahil nga dun Joshua, dun sa particles na 2.5 microns, napakaliit po niya, mas maliit pa sa isang hibla ng buhok. Pwede kasi yan pumasok sa loob ng baga at pumunta dun sa alveoli, dun sa bahagi ng ating baga na nandun na yung dugo. At pag yan ay tumawid, nakapunta sa ating circulatory system, yung mga sakit sa puso, pwedeng lumala, magkaroon ng ibang komplikasyon. At same time, yung mga hika, yung mga Yusek, sino po ba yung mas dapat mag-ingat sa apektadong residente? Kasi kung lilipat sila, gaano dapat kalayo? Magandang tanong yan, Asekweng, no? Titignan natin yung air quality index warnings. Karaniwan, din yan pero yung tanong Hindi rin sila ma-accommodate
accommodate. Kasi Bulacan is malayo siya eh, para siyang separate na isla doon sa mainland ng Bulacan, 'di ba? So parang hindi pa sila makaprovide ng evacuation para sa kanila, and sinasabi yung mga lalaki sila yung naiiwan doon sa bahay, yung kabuhayan nila. So are you in close coordination with the local government of Bulacan para ma-address itong problema na to? Yes, tama yan, Ase Queng, no? Sa utos nga ng ating Pangulo, kung hindi makakaalis ang ating mga kababalapit sa kanila. Meron pong mobile hospital. Yan po yung ating Philippine Emergency Medical Assistance Team or yung PMAT na sinasabi mula sa JB Lingad. Nag-set up na, I think, mga 2 or 3 days ago na itayo na po doon mismo sa may malapit sa evacuation center sa Obando na napuntahan rin namin ni SecTed around 1 week ago. Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa siksik na impormasyon na inyong ibinahagi sa amin, Undersecretary Albert Domingo, mula po yan sa Department of Health. It's nice to be back.